Sa mga mapanuring tagapakinig, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Ako po si Binibining Mika Grace na naglalayong gamitin ang oportunidad na ito upang ipaabot sa inyo ang aking talumpati patungkol sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Si Sara Duterte ay kilala sa kanyang tapang, disiplina at malasakit bilang isang leader. Mula sa kanyang panunungkulan bilang isang alkalde ng Davao City, nakita natin ang isang uri ng pamumuno na mahigpit ngunit epektibo. Ang Davao City ay naging modelo ng kaayusan, disiplina at pag-unlad salamat sa kanyang panunungkulan. Bilang presidente naman at kalihim ng edukasyon, dala niya ang parehong determinasyon ng pagpapabuti sa sistema ng edukasyon sa ating bansa. Isinulong niya ang reforma upang bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan ang mga kabataan habang ipinaglalaban ang disiplina ng ating mga mamamayan. Ngunit bilang isang pampublikong opisyal, si Sara Duterte ay hindi rin nakaligtas sa mga kontrobersya. Isa sa mga kritisismo sa kanya ay ang pagiging malapit niya sa militarisasyon, na para sa ilan ay nagdudulot ng takot sa halip ng pagkakaisa. Ang kanyang pananaw sa disiplina ay minsang tinutuligsa bilang masyadong mahigpit at mapanupil, lalo na sa mga kritiko ng gobyerno. Hindi rin makakaila ang isyong paglalaan ng malaking pondo para sa tanggapan ng Vice Presidente, na umani ng batikos mula sa iba't ibang sektor. Para sa marami, ang pondong ito ay labis at maaaring magamit sa mas mahalagang programa para sa edukasyon at kalusugan. Bukod pa rito, ang kaniyang relasyon sa ilang politiko at grupo ay nagpapakita ng tila kawalan ng bukas na diskurso para sa iba't ibang pananaw. Sa kabilang dako naman, ay makikita ang hindi pagkakaunawaan ng ating presidente at vice presidente sa iba't ibang larangan. Naway pag-usapan ng maayos naman at maging payapa ang Pilipinas at hindi ang pagbabantaan ng buhay sa social media. Maging mapayapa at mag-ayos ang takbo ng pamahalaan ng Pilipinas at sa susunod na botohan ay mapag-isipan ng maayos ang bobotohin upang mapalagay sa magandang pamumuno ang Pilipinas. Gayunpaman, sa kabila ng mga kontrobersya nito, si Sara Duterte ay nanatiling isang makapangyarihang figura sa politiko. Siya ay isang leader na mahal ng kanyang mga taga-suporta, ngunit mahigpit ding binabantayan ng kanyang mga kritiko. Ang ating pagtingin kay Sara Duterte, tulad sa anumang leader, ay dapat maging balanse. Mahalaga ang pagkilala sa kanya mga nagawa at kontribusyon. Ngunit kailangan din nating suriin ang mga aspeto at kanyang pamahala na maaaring maging sanhi ng pagkakahati-hati ng ating bayan. Sa huli, responsibilidad nating mga Pilipino na bantayan at suriin ang ating mga leader upang masiguro ng kanilang mga desisyon ay para sa kapakanan ng marami.